Hello everyone! Welcome! Ipagpatuloy natin ang The Water of the Four Elements. Naramdaman ni Lada ang pagkalito sa mga salitang iyon, pero hindi niya napigilang ngumiti. Kung magpapatuloy ito, lalo lang mahuhulog si Apo sa kanya. Napansin ni Apo ang kanyang pag-aalinlangan, kaya marahan nitong hinawakan ang kamay ni Lada at inilagay sa kanyang pisngi habang nakangiti ng malambing. Hindi na nakatiis si Lada at marahang kinurot ang pisngi nito. Sinabi ni Apo na sa susunod ay huwag na siyang magdalawang isip at gawin lang kung ano ang gusto niya. Nahihiyang sumagot si Lada na natatakot siyang baka magalit si Apo kung may magawa siyang hindi inaasahan. Ngunit pinakalma siya ni Apo. Sinabing nagde-date na sila kaya pwede niyang gawin ang kahit ano nang walang pag-aalala. Pagkarinig nito, tuluyan nang na-fluster si Lada. Kung itinulak niya si Apo palabas ng kusina sa sandaling iyon, walang magtataka. Hindi na siya makapag-focus sa pagluluto. Kahit simpleng lutong bahay lang mula sa kanyang ina ang pagkain, nang initin ito ay mas sumarap pa kesa dati. Maya-maya, inutusan ni Prince si Lada na maghatid ng ilang dokumento sa event hall. Muntik na niyang masabi na dadalhin niya iyon kay Apo, imbes na boss, kaya agad niya itong kinorek. Sa mga nakaraang araw mula nang magsimula silang mag-date, wala pang nakakapansin sa hotel. Pero ilang beses na siyang muntik mahuli dahil sa maliliit na pagkakamali. Kung hindi siya magiging maingat, mabubunyag agad ang lihim nilang relasyon. Ipinaliwanag ni Prin na abala si Apo sa isang mahalagang meeting tungkol sa isang malaking proyekto ng pampublikong sektor. Todo paghahanda ang buong team dahil mahigpit ang kompetisyon sa ganitong proyekto. Pero dahil sa dedikasyon ni Apo, tila mahilap silang talunin ng ibang hotel. Habang nagtatrabaho, iniisip ni Lada ang lahat. Alam niyang napakahalaga ng proyektong ito, lalo na dahil ito ang pagkakataon ng iba para patunayan ang sarili. Pero kung pipili siya, susuportahan niya si Apo ng walang pag-aalinlangan. Pagdating ni Lada sa event hall, mainit siyang sinalubong ni Apo. Nang masigurong walang ibang tao, naging mas relaxed si Apo at natural na nakipag-usap. Nagbiro pa siya na hinihintay niyang yayain siya ni Lada mag-lunch, kung hindi ay malulunod siya sa trabaho at makakalimutang kumain. Nag-alok si Lada na tumulong sa proyekto sa anumang paraan. Ngumiti si Apo at sinabing konting suporta lang mula sa kanyang girlfriend ay sapat na. Napatawa si Lada sa lambing nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at hindi niya napigilang yakapin ito sandali. Eksaktong sandaling iyon, pumasok si Prin. Agad na kinabahan si Lada at nakiusap na huwag itong magsabi kanino man. Ngumiti si Prin at inamin na matagal na niyang pinaghihinalaan, binati niya ang dalawa na lalo pang ikinahiya ni Lada. Siya pa naman ang gustong itago ang relasyon pero siya rin ang nahuli. Si Apo naman ay natawa lang ng may lambing at hindi man lang sinubukang pakalmahin si Lada. Bago umalis, bahagyang tinukso sila ni Prin. Pagkatapos, lumabas ang magkasintahan para manood ng sine. Parang una nilang totoong date. Masayang-masaya si Lada, perpekto ang lahat. Ang pagkain, ang sandali, at ang pagsasama nila. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng alalahanin. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makatanggap siya ng mensahe na nagdulot ng kaba. Parang alam ng nagpadala kung nasaan siya at binanggit pa na nire-record siya. Kinabugang puso ni Lada nang mapagtanto niyang may nagmamasad siya sa kanya. Naging banta ang mga mensahe kapag ipinadala ang video sa kanilang tiyahin, mabubunyag agad ang lahat. Nakiusap si Lada na huwag itong gawin, ngulit walang sagot. Para siyang kinokontrol at minamanipula. Ang takot na mabunyag ang lahat kay Apo ay lalong nagpahirap sa kanya. Bago pa lang ang relasyon nila at hindi pa sapat ang tibay nito para harapin ang ganitong problema. Hindi pa rin siya handang sabihin ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Pagbalik ni Apo, napansin agad ni Lada ang pagbabago sa kilos niya. Sinubukan na pakanormal at yayain siyang pumasok na sa sinehan pero halatang may iniisip siya. Sinabing pupunta muna siya sa restroom at pinapasok ni Apo. Nag-atubili si Apo, gusto sana siyang sundan pero pinili niyang magtiwala at pumasok na lang. Samantala, nakipagkita si Lada kay Finpat, ang taong nagbabanta sa kanya.
Pinapunta siya sa isang cafe at sinabing kung hindi siya pupunta ay ibubunyag niya ito kay Apo. Hinarap siya ni Lada at sinabing ayaw na niyang masangkot pa at tinanong kung bakit siya patuloy na ginugulo. Ngunit malinaw na hindi pa tapos ang lahat. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung ano ang mangyayari.